You, nakilala mo, si Lagdameo, na nakita mo ng dalawang beautiful eyes mo na siya ay isang Ngagva at kaklase niya si Ngagva Jr. Si Anton Lagdameo is pamangkin ng aking ex-partner na si former Congressman Tony Boy Florendo of Davao del Norte in Davao City. Ay, hinaras ka. Di ba? Yes. Hinaras ka, gusto kang pagsamantalahan, sinabihan ka na kung hindi na, ano ba yung sabi, hindi na kaya o kailangan mo ko. Sinabi niya alam mo naman, yung tito ko, matanda na yan. Just in case, hindi na kaya, malapit lang naman ang bahay mo sa akin. Pwede akong pumunta sa'yo or pumunta ka sa akin. Kapal na mukha. Alam, tumakbo yung manok niya. Dahil kung hindi, ay magpa-fabricate sila ng crime or kakasuhan nila itong mga kawawang, na sa mga matitino at Muslim brothers and sisters natin. What is your thought about that? You, nakilala mo, si Lagdameo, na nakita mo ng dalawang beautiful eyes mo na siya ay isang Ngagva at kaklase niya si Ngagva Jr. Well, first and foremost, it's a sign of insecurity and fear for me. Kasi if you're really confident that you're a good leader and you're delivering properly, like gusto ka ng mga tao, hindi mo kailangang mangharas at saka hindi mo kailangang manakot or manggulo. Well, I'm not surprised kasi kung kami nga ginulo niya relasyon namin ng tsuhin niya. Kung ako nga, ginulo niya yung in a way, ginulo niya yung buhay ko, like siniraan niya ako sa mga tao, na wala akong ginagawang masama. So, yan yung kanyang character niya yan. Even yung mga ibang nagtatrabaho sa tsuhin niya dati na naging super loyal sa kanya, ginulo rin niya yung buhay, sinira niya. So, these are the type of people talaga na kahit gaano ka ka-loyal, kahit gaano ka kabuti sa kanila, ang gusto lang nilang gawin sa'yo is gamitin kanila. They will play with your emotions, papaasahin kanila with everything. At the end of the day, gagamitin lang kayo dyan sa warm, sa mga nagpapagamit sa kanila. Wag po kayong magpakatanga. Kasi po, alam nyo po, katulad namin, magtaka po kayo, ba't meron kami mga nahiwalay sa kanila na ayaw na namin sa kanila kasi nga nakita namin totoong adhikain or kanilang intensyon kung anong klase ang pagkatao nila. Huwag po kayo magpagamit kasi itatapon rin lang po nila kayong parang bulok na basahan. So, good luck sa inyo. So, ngayon, feeling nila kasi pera-pera lang ang katapat nyo. Tapos after nyan, magiging collateral damage pa kayo. Tapos kayo na yung masama. Kasi ganyan sila, hindi na kayang sila lumaban ng harapan. Gagamit sila ng ibang tao. Yan ang style nila. So nung nakita mo to, nabasa mo, rinig natin sa video, na talagang nananawagan itong mga taga-BARM na, kinukundina nila na sana wag kundinahin ni Bangag Jr. yung kanyang special assistant, special assistant to the Bangag, to the president, na wag niyang kundinahin itong ginagawa na panggigipit ni Anton Lagdameo. So, ikaw, napag-usapan naman natin yan in the past, na balikan nga natin, sis, sa mga kaalaman ng lahat, paka-introduce mo nga kung sino si Anton Lagdameo at ano ang connection niya sa iyong ex-partner, TBF. Si Anton Lagdameo is pamangkin ng aking ex-partner na si former Congressman Tony Boy Florendo of Davao del Norte in Davao City. So, pamangkin siya ni Tony Boy, then naging congressman din siya. Best friend siya ni BBM. Okay, BFF siya kasi nga, BFF sila sa pagbabangag. So, kung babalikan natin sis yung life mo with TBF at syempre, di ba, nakwento mo na binalya ka di Anton, di ba? Sa restroom. Di ba? Yes. So, yun yung worst case scenario, yun mga kababayan, na yung nagpapanggap na akala mo maamong tupa, ay hinaras ka. Di ba? Yes. Hinaras ka, gusto kang pagsamantalahan,
sinabihan ka na kung hindi na, ano ba yung sabi, hindi na kaya o kailangan mo ko. Sinabi niya na, in fact, actually, sinabi niya in front of other people. May mga tao doon nung binanggit niya yon. So, even the people there na shock nung ginawa niya yun in front of me. Sinabi niya na, alam mo naman, yung tito ko, matanda na yan. Just in case, hindi na kaya, malapit lang naman ang bahay mo sa akin. Pwede akong pumunta sa'yo or pumunta ka sa akin. Kapal na mukha. Alam mo, you're very consistent. Kasi kahit balikan nila yung video natin nakaraan, the same exact statement ang binitawan mo. So you are really reliable, kaya nga ayaw ka nilang ipatawag sa Senate. Ayaw ka ipatawag sa Senate, sis, baka magkawindang-windang ang buhay ng mga bangag. But anyway, so matatanda, ano pa yung mga worst case scenario na ginawa ni Lagdameo? Kasi, my God, hawak nila budget ng Pilipinas. And now, nanggigipit sa BARM. Nakikialam kung sino ang tatakbo sa mga posisyon. So, hindi mo pwedeng diktahan dahil meron tayong batas na malaya yung sino mang mamamayang Pilipino na gustong tumakbo sa kung anumang posisyon. You can read and write, Filipino citizen, Pero ngayon, tinatakot kasi may isang statement, I forgot kung sino nag-statement, na sinasabi na kapag hindi sumunod kay Lagdameo, ay magpafabricate sila ng crime. The same thing na ginawa ni Lee Satanas at mga kasabwat niya dito kay Distressed Mother. Diba? So anyway, ano yung na-feel mo? Kasi parang nag-flashback ba yung mga kasamaan nila nung nabasa mo? Yes, actually, it was a lot of people pinapadala sa akin sa Messenger, then a lot of people tinatag ako. Nag-comment nga ako dun sa isang sa Facebook page ni Governor the girl, the one who speak up, maganda something like that. So I said, Mariam. Yeah, I said I would love, gusto ko pong ma-meet ng personal si Governor. Kasi 'di ba, parang women empowerment 'to. Kasi parang eto, hindi niyo ba napansin, ang mga taong binubuli is puro babae now. And doon niyo nakikita yung type of character ng mga leader na 'to. Walang respeto, walang utang na loob, walang respeto, walang takot sa Diyos. So, saan tayo pupunta niyan? Anong mangyayari sa bansa natin? Mga adik pa, 'di ba? Yeah. So, ano yan? Parang tigilan nyo na yan. Dapat talaga labanan na to lahat. Kasi ang pangit, adik yung grupo ng mga leaders natin. Tapos, mga addictos talaga. Kinukonsinti pa ng mga iba pang leaders dyan. Yung mga like sa Congress. Ano ba kayo? Di ba parang magkaroon naman kayo ng ng mga bayag. Kasi alam nyo namang mali yung ginagawa eh. Sasama kayong lulubog dyan. Alam nyo, ginagamit lang din kayo. Imagine kung si VP Sara nga ginanyan, ang mga Duterte ginanyan after nila tulungan. Kayo pa kaya? Ano lang kayo sa kanila? You're just a toy. You're just a toy na remote control. So, mabantayan nyo yung sarili nyo kasi ang balita ko, kayo mismo, meron ng ang dami ng babaliktad sa inyo. So, bantayan nyo yung mga isa't isa kasi tingnan natin, baka magkagulatan kayo dyan. Diba? Sabi ni Iya Minidal, taga-Barm yata doon, taga-Barm yata siya. Palaban yan si Bay Miriam, di ba? Sabi ni Papis Angel TV, hindi na nakontento. So, grabe talaga. Sabi ni Rebecca Ugata, pumapatol sa mga babae, siguro mga beke yan. Sa akin, sis, kasi may addicting personality eh. So, pag may addicting personality ka, you will never be content. Diba, addict eh? Addict, lahat. Yeah. Parang power, fame, money. It's not, pag pera, hindi enough. Parang, I want more. Kasi ganun yung pag meron kang addictive personality, that will happen to you. Ganun yun. Exactly. So, addicting sa kanila kung anong ginagawa nila. Kaya nga yung mga palangga ko, alam mo, hindi pa rin tapos ang ating Speak Up Day, no? You know, sooner or later, biglang na lang kayong, magulat na lang kayo, bumabaha na ang tao dyan, you know, sa kakablog namin ni Cathy dito. So, mananawagan tayo ng Speak Up Day. So, I hope, pag dumating yung mga Speak Up Day, pag may mga pagtitipon uli, you're willing to help for food and water, di ba? Later on, suportahan natin yung mga taong lumalaban later on. So far, medyo nagpapahinga sila. Baka bigla na lang silang
bigla lang hilain si Kuting dyan sa Malacanang. You'll never know, right? So, yes. So, ano ba ang mga gusto mong linawin dito? Ano ba ang mga nahagip mo na mga balita? Kunyari, ikaw ang tagapagbalita. KTV, ano ang mga nahagip mong balita na sa nangyayari ngayon sa gobyerno na kinaiinisan mo na paulit-ulit na lang na ginagawa ng bangag na government na ito? Well, yun nga, yung nagulat ako dun sa BARM. Ako naman, ako sa totoo lang, ako yung natatakot for him, for Anton. Kasi alam mo, mahirap kalaban ng mga Muslim. United yan. And, they have their own, may sarili silang bubbles eh. 'Di ba? Parang kung pwede, nagkakaisa sila, walang gulo. Ngayon, kung papasok ka, tas guguluhin mo, good luck. 'Di ba? Good luck sa'yo. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo na yung parang kinain na ng malademonyo na yung pag-iisip na feeling nila, porke nasa pwesto sila na hindi naman permanente, is akala na kaya nilang gawin lahat. So, nakakalimutan nila na, alam mo, ang Muslim, it's all over the world. And if you hit one, you are hurting everybody. So, that's true. Yeah. Walang ganon. So, bantay kayo. Sis, ang mainit na balita ngayon, 2 days, I think 5-6 few days ago, na itong na bitay nating kababayan sa Saudi na walang, sabi ng gobyerno ay ginawa daw nila ang lahat, pero sabi ko nga kanina sa vlog ko, hindi walang clamor, walang media before, kasi last year pa yun hinatulan, tapos parang sinikreto pa nila yung identity ng ating kababayan, hindi natin nalaman kung sino tong taong ito, mabuting tao